Okay, topic natin po, very common, numinipis ang buhok, lalaki at babae, pwedeng numipis. Tignan nyo po to, pag ganito nakikita nyo pagkaligo nyo, 10 buhok nawawala. Pag ganito, 50. Ito, 100 hairs in a day. Ito, grabe 400 na yan. Ito, 750. Ganyan na karami ang buhok. Kaya delikado. Pag tumatanda talaga, ayan edad 35, edad 50 years old, 85% numinipis na ang buhok. Dalawang pattern. May manipis na buhok pambabae, may panlalaki. Pag babae, dito, tingnan nyo sa babae. Sa babae, dito numinipis. Sa tuktok. Okay? Ito yung common. Ganito muna, magiging ganyan. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. Pwede kayong mag-comment kung anong stage kayo. Pag sa lalaki, iba naman yung ganito. Letter M. Letter M. Pwede mamana, pwede sa stress, pwede ibang dahilan, pwede ibang sakit. Tsaka may gamutan mamaya. Tingnan natin. Ang natural home remedy, meron din mga gamot binibigay mga dermatologists. Tignan niyo yung pattern sa lalaki, anong stage tayo. Stage 1 hanggang stage 8. Stage 1, okay pa siya Stage 2, tumataas na. Ito. Stage 3, mataas na talaga. Stage 4, may butas na dito sa tuktok 5 and 6, malaki na yung butas, tapos nakakalbo na dito sa harap. Stage 8, halos sa likod na lang may buhok. So, yan ang normal hair growth. Yan. Sa umpisa, tapos nalalagas, pero dapat may tutubong kapalit. Okay, anong cause? Maraming cause. Pwedeng, bukod sa namamana sa magulang, pwedeng may thyroid problem, pwedeng may PCOS, pwedeng kulang sa vitamins, malnutrition. Yan. Pag sa babae, stress, hormone, anemic. Okay? Baka sa styling, lagi kayo nagpapakulot, nagpapastraighten, nagpapa-hot oil, nagpapa-blower. Ayan yan mga problem pag sa babae. Menopause, numinipis din ang buhok. Ito, hair fall, pwedeng thyroid problem, chinecheck. Buntis, pwede rin. Pagkapanganak. High cholesterol, stress ito. Yung napopoknat. Pag na-stress yung tao, meron yun talaga. Okay? Ngayon, didiretsuhin ko na yung gamutan. Ito binibigay ng dermatologist. Ito binibigay ng derma ko, si Dr. Katigo. Merong generic po ito lahat, wala tayong na-endorse. Ito talaga yung tinuturo ng derma at mga doktor na respectable sa mga ospital. Minoxidil, ito generic, maraming brand name yan. Parang siya, liquid nilalagay dito. Kaya lang, ang tagal-tagal, 6 months. Tsaka sabi ng derma ko, si Dr. Katigo, yung lagi kong ginigess, pwede to kung saan ka pa may buhok. Pero kung katulad nito, dito sa nakakalbong part na, kahit lagyan mo minoxidil, hindi rin tutubo So, mapapakapal niya konti, tapos manipis lang, tsaka matagal. May tableta, 2 tableta ang binibigay. Sa babae, may binibigay ito spironolactone, pero not so common na binibigay. 40% effective, kumakapal konti yung buhok. Sa lalaki, may gamot na pang prostate na, pang malaking prostate na, pang hair loss pa. Ito yung finasteride, ito yung generic. Meron ding dutasteride na Avodart. Although ito pa lang ang US FDA approved finasteride. Yung dutasteride bago pa kasi, pero nakakatulong din. Slows down hair loss, stimulates new hair growth. So ito binibigay ng derma sa iyo. Meron pa mga ibang procedure, mga laser, mga transplant, medyo mas mamahalin. Tanong na lang po kayo sa derma. Pero merong murang home remedy. Ito po hindi pa siya 100% proven. Nililinaw natin. Pero may lumang pag-aaral. 2002, onion juice.
Actually, meron kami dati ditong security guard eh. Dati ano siya eh, nakakalbo siya. Nagulat kami pagkita ko may buhok na siya, ginamit lang daw niya onion juice. So, pwede naman i-try, may pro and con. Ito, sa pag-aaral, positive eh. Ito, naging maganda resulta, pero maliit ang pag-aaral. So, pwede siya. Ang maganda sa onion juice, meron siyang sulfur na dietary sulfur, maganda rin sa buhok. Meron siyang antibacterial, kaya kung meron ka mga dandruff, nakakatulong siya. So siguro parang yung more na stimulate niya yung circulation sa ulo, baka yun ang reason kaya tumutulong. Okay, may sulfur siya. Ang problema lang, baka ma-irritate ka, masyadong hindi lang mabaho, baka ma-irritate, ma-allergy ka. So basically, 4 na onions, ini-extract, tapos pinipiga siya sa juicer para lumabas yung juice. Yung iba, kung masyado maamoy, nilalagyan ng lemon. Okay, so pwede i-try, tanong nyo sa derma nyo, meron namang mga gamot na pwede ibigay, nasa sa inyo po. Hindi pa siya proven, pero walang masama kung hindi naman kayo allergy. Vitamins, baka may kulang kayo. Iron, B-complex, D. Pero basically, biotin ang binibigay nila. Merong supplement ng biotin, pagkaing mataas ang biotin. Tingnan nyo na lang. Okay, may mga prutas, grains, fish, mataas ang biotin, itlog. Biotin talaga yan eh. Banana, broccoli, spinach, cauliflower. Vitamin B5, okay din. Bawal, bawas stress, dahan-dahan pag-brush. Kita mo nga itong brush ko, ayan o, laki o. Ito, bili ni Doc Lisa. Para hindi ka hindi malagas. Huwag magbabrush ng basa ang buhok, malalagas, marupok, huwag masyadong kuskusin. Dahan-dahan lang, pag shampoo, konti lang, gusto mo, labnawan mo pa yung shampoo. Tapos sa shampoo, actually, maraming binibenta dyan. Up to you na eh. Pili na lang kayo ng mas hiyang kayo. May shampoo na may biotin, depende. Bawal manigarilyo, huwag masyadong magpapatreat ng yung nagpinapainit yung buhok, huwag masyadong magpo-ponytail na nahihila yung buhok. Okay? Tsaka pag walang ginagawa, huwag kalikot ng kalikot. Okay? So yan po. Sana po nakatulong tong tips natin kung paano gagawin kung nagiging manipis ang buhok. God bless po.